Sa gitna ng kabundukan, natagpuan ko ang isang komunidad kung saan ang pagnguya ng isang simpleng bagay ay hindi lamang nakasanayan. Ito ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, kultura at pagkakakilanlan. Sa unang tingin, marami ang nag-aakalang isa itong uri ng droga. Ngunit para sa kanila, isa lamang itong tradisyong ipinasa mula sa matatanda hanggang sa mga kabataan sa loob ng maraming henerasyon. Ang pagnguya ng buyo, apog at bunga ng arika o nganga ay naging simbolo ng kanilang pamumuhay. Ngunit ano nga ba ang tunay na epekto nito? Bakit patuloy nila itong ginagawa at bakit para sa kanila hindi ito simpleng bisyo, kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura? Samahan niyo ako at tuklasin natin ang kwento sa likod ng tradisyong ito. So, nandito po tayo ngayon sa gitna ng kagubatan kung saan isang barangay ang gumagamit ng mama. Itong mama na tinatawag sa waray-waray ay ito yung legal na droga na kadalasan ginagamit ng mga taong naninirahan dito sa kagubatan, dito sa Barangay San Roque, sakop ng Tunga, Leyte. Makikita po natin itong maliit na barangay na to ay lahat ng mga tao rito ay gumagamit ng mama o kung tawagin sa Tagalog ay nganga. At dito ko nakilala si Kuya Mar at naikwento niya na papunta siya sa kabundukan upang manguha ng bunga, isa sa mga kasangkapan na ginagamit nila sa pagnguya ng mama. At pagkarating namin sa puno ng bunga, ay agad niya naman itong inakyat para manguha. Ano ang puno na ito? Puno ng buwa. Bunga. Bunga. So, ito yung kinuhaan nyo para sa pagmama. Oo. Nakuha na kami bunga. Ito. So, ito nga bunga, anong ginagawa nyo dyan? Bibiyakin namin. Bibiyakin. Tapos yung laman nito, yan ang kukunin namin. Pag nakuha namin yung laman, yun ang kinakain namin. So guys, papakita ko sa inyo yung laman nitong minamama namin. Ganito siya. Ganito. Yan ang kinakain namin. Kaya lang, hindi namin linulunok to. Dinudura rin namin. Ito guys, dinudura. Kaya pagdudura namin, kaya mapula yung dura namin. Kasi yan napapula nito eh. So maliban sa bunga, alin pa ba yung mga sangkap na kinakain nyo? Yung dahon, buyo. Ito guys. Ito yung kapares nito. At saka ito, apog. Tsaka ito, tabako. Yan ang kapares nito. Aapat to. Pag ubos mo na dyan sa pagkakain, kaya lang huwag yung lunukin. Kasi malalasing kayo. Pag nalunok nito yung diga nito, kailangan dura mo. Kasi pag nalunok yan, malalasing ka. So may epekto pala yan.
may epekto siya pag nalulunok mo yung gata niya. Yung mga gata. Oo. So yung benepisyo lang pala, ngunguyain lang. Pero mabilis lang naman pag nalasing ka nito kasi asukal lang eh. Asukal lang yung kakainin mo. Kahit isang kutsara lang, wala na. Tanggal na yung kalasingan mo ito. Yung mga magulang namin kasi ganito rin magulang namin eh. Hindi rin nag-yoyos yan. Ito at saka inuman, pag mga mayroong okasyon, yun lang. Istin sa sigarilyo, wala kaming ibang bisyo. Kung hindi ito lang, dalawa lang eh. Yung inuman, saka ito lang. Kasi mahirap pag nagsisigarilyo talaga eh. Mahingal sa katawan, kahit kunting trabaho lang, hinihingal ka na. Ito, samantala nito, walang pagod to pag kahit trabaho ng trabaho. Hindi ka, parang nararamdaman talaga sa katawan na hindi talaga siya kumukuha sa pagod pag So nagtatrabaho. ibig sabihin, nakakadagdag siya ng lakas sa inyo. Kakadagdag to. Kasi, siyempre, hindi ka naman napapagod kagad. Hindi ka napapagod kagad. Sa sigarilyo naman, panay ka sigarilyo, siyempre, lulunok ka ng usok na yung sigarilyo, panay ka, Parang hingal ng hingal ka eh. Ito, wala. Kahit trabaho ka ng trabaho, matagal ka mapagod. Yung trabaho namin dito, yun pangangakit ng nyug, gagawa ng tuba, yung trabaho namin. Malaking tulong nito. Isa sa mga pangunahing hanap buhay sa komunidad na ito ay ang panananggot. Sa maliit na kubong ito nakilala ko si Tatay Marmar. Isa siya sa manananggot sa kanilang komunidad. At dahil nga araw-araw siyang umaakyat sa matataas na puno ng nyog upang mangolekta ng sariwang katas ng nyog na nagsisilbing pinagkukunan ng kabuhayan ng kanilang pamilya, tuba kung tawagin sa waray-waray. Para kay Tatay Marmar, hindi biro ang kanyang hanap buhay. Kailangan nito ng matibay na pangangatawan, sapat na lakas, at tapang sa bawat pag-akyat sa matatayog na puno ng nyog. Kaya para sa kanya, ang pagnganga ay hindi lamang nakasanayan. Isa itong pinaniniwala ang nagbibigay ng dagdag na lakas upang mapagtagumpayan ang hirap ng kanilang hanap buhay. Mas maganda to kaysa magsisigarilyo ka. Dahil ito, nakakapatibay ng katawan, nakakapatibay ng ngipin, at saka palaging malakas yung katawan mo, katulad ng mga gawain namin na nagsasanggot, nagtutuba. Yun, parang wala lang sa amin yung pagod. Ang tradisyong ito ng pagnganga ay binubuo ng 4 na pangunahing sangkap. Una ay ang buyo, isang dahon na matagal nang ginagamit sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa tradisyon, nagbibigay ito ng sariwang pakiramdam sa bibig at nakakatulong sa pagmuya. So nagtanim sila ng dahon ng buyo. So sa Tagalog, tinatawag itong gawid. So isa sa mga kasangkapan na ginagamit nilang pagmama. Kadalasan ng buyo ng dahon ay makikita dito sa mga ganitong puno. Ayan. Ito. Yung buyo, pag malapad na ganito na siya, ganito, ito, ganito na siya. Pag ganito na, kailangan pitasin na namin at saka ngangangain na namin pag sa Tagalog. Kung sa waray naman, mamamain na namin to. Ito yung pangalawa namin na inginunguya namin, itong dahon na to. At saka lalagyan namin yung kulay puti na apog. Ganito na siya. Kaya dito sa amin, kaya nagmamama kami, kailangan pag marunong ka magmama, mayroon ka talagang tatanim dyan. Marami ang naniniwalang nagbibigay ito ng sigla at lakas, kaya madalas itong gamitin ng mga magsasaka at manananggot habang nagtatrabaho.
ito yung kanilang ginagamit niya apog. Yung kulay puti, kanina na nakita natin sa Bic. Ito ang nagagawa niyan sa seal. So, ito yung finished product. Oh. So, paano nyo ginagawa yan na maging ganito? Sinusunog pa yan namin, nugasan, tsaka sunugin. Kapag sinunog, anong mangyayari? Yun ang lalabas. Pag sinunog to, lalagay namin sa malinis na lalagyan. Tapos, yun na. Mga ilang araw, pumuputi na yan. Katulad nito na. Parang gaw-gaw. Bakit malagkit? Eh, binabasa namin ng tubig to. Saka ilalagay sa Vicks. Lalagay namin. Lalagay muna namin dito sa Vicks. Tapos, Lalagyan ng tubig. lalagyan namin ng tubig. Saan nyo nakuha ito? Sa ilog. Sa pamamagitan ng shell ng suso dito sa waray-waray ay pagkatapos nilang sunugin, ang kalalabasan ay nagiging puti. So yun yung isa sa mga kasangkapan kung bakit nagkakaroon sila ng parang chlorine o pulburon, parang tawas like that. Parang gaw-gaw. Ayan o. Ito. Ayan. So, ito yung pinaka finished product nila pagkatapos nilang sunugin itong bahay ng suso. So, ito yung hinahalo doon sa dahon ng buyo and then sa bunga. Ayan o. Wala namang amoy. Saktong-sakto lang. Walang amoy yan. Pwedeng kainin. Yun ang napasunog sa Sa ngipin. Hindi, sa dila. Dila. Oo. So delikado din pala. Kaya pag maglagay ka niyan sa buyo, dapat tamang-tama lang. Okay. Kasi pag sobrado ang lagay niyan, yun ang nasunog talaga. Yung tabako, yung naman nakakapalasing. So kapag hindi tama yung paggamit mo, ay maaari kang masunog nito. Ay mawalan ka rin ng dila at ng ngipin. Hindi naman. Kasi pag masunog yung dila mo, mga ilang araw lang naman yan. Pwede, yung nganga din, magnganga ka lang din. Kakain. Ganon rin yung parang solusyon. Oo. Kakain din. Yun ang naggagamot din. Pero kailangan Okay. palaging tama na yung pagtimpla mo. Mas maganda to kaysa magsisigarilyo ka. Dahil ito, nakakapatibay ng katawan, nakakapatibay ng ngipin, at saka palaging malakas yung katawan mo, katulad ng mga gawain namin na nagsasanggot, nagtutuba. Yun, parang wala lang sa amin yung pagod. Okay. At ang ikaapat ay ang tabako na idinadagdag ng ilan upang mas tumapang ang lasa at pakiramdam habang ngumunguya. Gayunpaman, ang tabako ay may nikotina at kilalang may mga panganib sa kalusugan kapag madalas gamitin. Nagumpisa to sa mga magulang namin. Ito yung namana namin sa mga magulang namin na pagnganganga. Kumbaga sa amin, parang legal na duga to. Palaging malakas yung katawan mo. Nakakagamit kami ng nganga. So ibig sabihin, kapag nakakakain kayo ng mga mama, lumalakas kayo. Oo. Ano pa yung benepisyo bukod sa lumalakas kayo? Ganito tumitibay yung ngipin, ganun. At saka, makon talaga sa kanto, sa katawan kasi parang wala kang nararamdaman sa katawan mo pag nakakanganga ka nito. So hindi ka napapagod pala. Hindi ako mabilis napapagod naman, pero hindi naman sabihin natin na pagod talaga na parang kunti lang naman na kapagod namin. Ganun lang. May side effect ba ito kapag hindi tama yung paggamit? Meron naman, may side effect naman to, pero kunti lang naman. Ano yung side effect niyan? Pag hindi matama mo yung paggagamit nito, nalalasing ka. Nalalasing ka nito. Pero mabilis lang naman magkuhan nitong pag nalasing ka, kakain ka lang ng asukal. Mawawala ka agad yan yung kalasingan mo yan. Ganun lang. So may saktong sukat po ba na paggamit? Meron. Meron talaga. Kaya yung nakita yung guys yung kulay puti. Itong ganito. Ganitong kulay puti.
At saka ito Anong yung tawag dyan? tabako. Ito yung unang nakakapalasing talaga. Ito. At saka ito, pag hindi mo na kwanto, yung ilalagay mo doon sa dito, dahon, sa buyo, dito. At talaga yung kwan mo dito, yung gilagid mo, masusunog talaga. Pero, okay lang, kahit masunog yan, hindi naman sunog sabihin natin na hindi na gagaling. Talagang gagaling talaga yan. Eh, panay ka mama ng mama. Eh, siyempre, pag tagal-tagalan, bumabalik din. Kasi ito lang din nakakapabalik nito. Pag napapasok ka nito. Sa bawat pulang ngiti ay may kwentong hindi agad nakikita. Para sa iba, ang pagnganga ay simpleng nakasanayan. Ngunit para sa kanila, isa itong bahagi ng kanilang kultura, kabuhayan at pang-araw-araw na pamumuhay. Talikod ng bawat dahon ng buyo, bunga ng arika, apog at tabako ay naroon ang kasaysayan at tradisyon na ipasa sa maraming henerasyon. Maaaring iba-iba ang ating pananaw, ngunit ang pag-unawa at paggalang sa kanilang kultura ang tunay na layunin ng dokumentaryong ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang dokumentaryong ito, huwag kalimutang i-like at i-share at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang makabuluhang kwento at paglalakbay sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Hanggang sa muli, ako nga pala si Melber Febra TV.